Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father Vic. Nagpapatuloy tayo sa ating pagninilay ngayong panahon ng simbang gabi at sa sunod-sunod na araw, narinig natin ang mga pagbabalita ng anghel sa iba't ibang individual na gaganap ng mahalagang papel sa kwento ng pagsilang ng tagapagligtas. Una nating narinig ang pagbabalita ng anghel kay Jose. Kagabi, ang pagbabalita ng anghel kay Zacarias. At ngayon, ang pagbabalita ng anghel kay Maria. Sa lahat ng ito, iisa ang binibigyang diin. Ang Diyos ay nag-aanyaya sa tao upang makiisa sa kanyang napakagandang plano. Kung ang Diyos ay nag-aanyaya sa tao, ang halimbawa ng mga ebanghelyong ito ay nagpapatunay sa atin, hindi lahat ng tinatawag agad tumutugon. Hindi lahat ng inaanyayahan agad tinatanggap ang paanyaya. Mayroong naguguluhan, halos hindi malaman kung paanong tutugon sa paanyaya. Meron namang nagduda at nag-alinlangan na hindi matanggap ang paanyaya. At mayroon namang buong kababaang loob na sumunod sa panawagan at paanyaya. Mga kapatid, kung ang Diyos ay tumatawag at nag-aanyaya, ano ang dapat na maging tugon ng tao? At papaano tayo dapat tutugon sa paanyaya ng Diyos? Napakadaling sabihin na ang pagtugon dapat ng tao ay sa pamamagitan ng katulad ng pagtugon ng ating inang si Maria, puno ng kababaang loob na pagsunod sa kung ano ang kalooban ng Diyos. At ipinahayag niya ito sa pamamagitan ng salita na nagsasabi, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." Napakahalaga, mga kapatid, ang pagtugon sa paanyaya ng Diyos, sapagkat kung tayo ay pagkakalooban ng biyaya at aanyayahan sa isang mahalagang responsibilidad, alam ng Diyos na kaya natin ito. At kung hindi man natin ito kaya, ipagkakaloob ng Diyos ang biyaya na makayanan natin ang responsibilidad na ito. Ang tawag namin dito ay Grace of the Ministry. Biyaya na ipinagkakaloob sa pamamagitan ng ministeryo. Kung aalamin natin ang buhay ng ating inang si Maria, simpleng-simple lang siya, di ba? Hindi naman siya halos nakapag-aral. Ang kanyang lugar ay tinuturing na probinsya, hindi lungsod katulad ng Marikina. Si Maria ay simpleng-simpleng babae para mapagkalooban ng napakataas na karangalan na maging ina ng anak ng Diyos. Maraming pwede, maraming karapat-dapat, mas may pinag-aralan, mas marangal, mas may kaya, mayaman, pero ang pinili ang katulad ni Maria, simple, ordinaryo, mababa ang loob. Kaya nga sa pagtugon ni Maria sa paanyaya upang maging ina ng anak ng Diyos, ipinagkaloob sa kanya ang biyaya para magampanan ng buong katapatan ang misyon na ito. At nangyari na naipagkaloob kay Maria ang biyaya sa kanyang pagiging masunurin at mapagtiwala sa Diyos. Ibinigay ni Maria ang kanyang buong tiwala, ang kanyang buong sarili sa Diyos.
Kaya nakakilos ang Diyos sa kanyang buhay ng buong buo. Sa kababaang loob ni Maria, siya'y itinaas ng Diyos. Kay Maria, makakatagpo tayo ng huwaran ng halimbawa kung papaanong tayo ay dapat na tumutugon ng oo sa paanyaya ng Diyos. Sapagkat hindi ibibigay ng Diyos sa atin ang isang bagay na ikakapahamak natin. Ibibigay ng Diyos sa atin ang isang bagay sapagkat alam niya, kaya natin, magagampanan natin at mapagtatagumpayan natin. At mangyayari yan kung tayo'y lubos na magtitiwala ng buong kababaang loob sa ating Panginoon. Salamat, Maria, sa napakagandang halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos ng buong kababaang loob na naging dahilan upang ika'y sumunod at tumugon ng oo sa paanyaya ng Diyos. Ipagkaloob din nawa ng Diyos sa amin ang biyayang ito upang kami rin sa bawat paanyaya ng Diyos sa aming buhay ay makatugon din ng oo at masabi rin namin ang mga salita, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Amen.